Pagkatapos noon, tanto na yan. So, ang buhay po natin ay talaga na hindi natin alam kung kailan. But sabi nga po nung ating kapatid na habang tayo may pagkakataon, samantalahin natin na gumawa po ng mabuti, i-enjoy po natin ating mga buhay. Dahil hindi po natin alam ang buhay na itong pahirap sa atin ng Panginoon kung kailan niya kukunin. Amen. So, tayo po lahat ay masaya. Amen. So, parang ano na lang, hindi, nagtaglaya naman, maliwanag naman sa ano, kulang talaga sa paligo. Pagka paligo, okay na eh. So, purihin po ang Diyos, hallelujah. Itong, sa ating mga buhay, tunay na kung ano po yung sabi ni Susan, kung ano yung ating tinatanim siya po yung ating anihin. Tunay po yun, ito po yung talagang ano po ng nature natin na hindi po mababago. Kahit saan po, sa spiritual, kahit sa ano natin, yun po yung loob nature. Kung ano yung tinanim, siya ang iyong anihin. Amen. So, purihin po ang Diyos at kailangan lang tayong magpatuloy. Sabi nga, kailangan tayong yung kay Susan, sabi nga niyan, lumalago daw yung kanyang mga sinaboy lang, tumuboy, nilipat, tapos nalagaan, namuna. So, yun po yung purihin po ang Diyos. Hallelujah. At tayo po'y dumako na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng mga Colossians. Purihin po Diyos, hallelujah. O ako rin po yung kapasalabahan ko basahin, ako nagkapasalamat sa Panginoon dahil po ngayon po na nagagawa na namin yesterday yung pong kalakad araw-araw. Even though yung pong kanyang ipinawas na sabi niya, ang sarap daw pong seniors na naglalakad. Pero hindi po nakaupo kami noon. So, nung una kasi talaga yung paglalakad po namin, dahil lumakas po kami ng siguro, ilakad na yung punta ka na sa ibig, at pabalik. Nung una talaga ramdam ko yung pagkabinti ko talagang but ngayon po parang maganda pala yung naglalakad ka dahil binigyan na po ng warning yung starting ng doktor. Pag hindi mo ginawa kung ano sinasabi ko sa'yo, sabi ng doktor, hindi na katatatanggapin sa akin yung clinic. So, purihin po ang Panginoon. Okay, tayo po buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Ang sabi po nito mga kapatid, as ye have therefore received Christ Jesus as the Lord, so walk ye in Him. In verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon at karapatan na pinagkaloob mo sa amin, kung saan kaming mga minamahal mo at pinagsama-sama mo upang patuloy kang mapapurihan, patuloy ka namin maitaas, patuloy ka namin masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Matapos kong mabasa, Panginoon, ang iyong masalita na iyong pagpupulay-pulayan, ang dalayan ko, Panginoon, na ibukas mo ang iyong mga puso't isipan, na naman ang mensahe na ito iparating sa amin, Panginoon, sa bawat iya sa amin, ay matanggap namin ng may kagalakan sa aming mga puso. Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong masalita, alisin mo, Panginoon, ang mga mahadlang upang hindi namin natanggap, upang hindi namin maintindihan, hallelujah, na hindi namin maintindihan ang iyong masalita. Panginoon, patuloy na kunin mo yung lugar sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. Patuloy, Panginoon, kahit samahan mo kami ng imbal na presensya. At hayaan mo, Panginoon, ng imbal na Espiritu ang siyang mag-usap. Gamitin mo lamang yung lingkod, daluyan ang mga pagpapalang ito, Panginoon. At Lord, maraming salamat. Patuloy na ikaw na nga po, Diyos, ang siyang maghari sa bawat puso ng iyong mga anak. Ito po kami sinasabi ng dalangin sa pangalan ng Jesus na ipagpapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ko po inulit-ulit yung sinabi po ni Sister Susan dahil nga po, ang pamagat po ng ating pagbulay-bulayan ngayon is about sa ating pong paglago. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi nga po mga kapatid, God's great plan for growth sa ating pong mga paglago. Hallelujah. Kung titignan natin mga kapatid dito sa ating binasa sa aklat po ng Colossians, sa aklat po ng Colossians chapter 2, sabi po niya, yamang
tinanggap ninyo, Panginoong si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. In verse 7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay kayo sa nagpalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Plan of God for our growth. Hallelujah. Mga kapatid, kung titignan natin, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, alam po natin, hallelujah, na marami pong mga bagay na nabago po sa ating mga buhay. But mga kapatid, hallelujah, titignan natin, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, hallelujah, nasabihin ko sa inyo that believing is only the beginning. Parang, ano nga po, yung pong naniniwala po tayo, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, yung pala naman po yung umpisa. Simula po ng ating pong paglakad bilang mananampalataya. Salvation begins with believing. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Hallelujah. Then, alam po natin mga kapatid, na sa ating pong paglakad sa araw-araw, nandun po, laging kaugnay po yung pananampalataya natin. Alam po natin mga kapatid, that the true faith, or the saving faith, is the only key that opens the door to heaven. Hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos kung wala kang tunay na pananampalataya. So mga kapatid, sabi nga ba yung expression na lagi pong yung faith na para daw pong isang maso ng mga kiyabe, mga susi. Napakarami na susi, but isang susi lamang ang pwedeng magbukas sa pintuan. Ganun po yung nasa langit na bayan, ang makapagbukas lamang, hallelujah, ay ang tunay na pananampalataya. Amen. So, yung po mga kapatid, marami pong yung pananampalatayang may intellectual assent, yung pang lang natin, but saving faith, yung po yung mayroon tayo. Mga kapatid, sa ating po mga buhay, hallelujah, grace and faith make multiplied miracles possible. Yung pong sinasabi natin, yung pong grace plus faith, yun po yung nagiging daan para makatanggap po tayo ng mga maraming miracles sa buhay po natin. Yung pong grace, alam po natin po, it's by grace we have been saved through faith. So nandun po mga kapatid, hallelujah, yung hapag ng Diyos na sabi nga tayo ng aligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dito mga kapatid, dahil po dito, makikita po natin, hallelujah, that hallelujah, this great gift, yung po kaloob ng Diyos sa atin, ay ito po yung nagiging daan upang tayo po lumago, hallelujah, sa mga normal experiences po natin. That's why napakaganda po yung pong illustration ni Susan kanina na yung pong buto lamang na parang ginagis lamang sa na hindi naman, wala naman siyang purpose na magtanim. But, tumubo. At yun nga po yung kanyang inilibot ng nalagaan hanggang sa magkaroon ng bunga. Ganun po yung pananampalataya natin. Ang Panginoon naman hindi talaga nasabi nga na talagang ibinigay ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Na ang sinuman, hallelujah, sabi nga po, ang sinuman na tumanggap, for God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever, mga kapatid, ang sinumang tumanggap sa pag-ibig ng Diyos na ito ay siyang hindi magkaroon hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why mga kapatid, ito nga po yung, kung ang ating pananampalatayang pananawa sa Panginoon, sabi nga po, yaman tinanggap natin ating Panginoong Hesus, sabi nga po, mamuhay daw po tayo. We need to grow. Mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi po makatapos mga kapatid na tayo po tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos tagapagligtas. Hindi po nakatapos mga kapatid, hallelujah, na tayo po sa bagay, isa pong sign sa tayo nag-grow na yung pong nami-maintain natin yung every Sunday na sa church tayo. But hindi po sapat mga kapatid, hallelujah, na tayo po every Sunday na tayo sa church, hallelujah, kailangan din tayo magbigay ng tubig sa mga nag-preach. Thank you, Brother Martin natin. So, purihin po ang Diyos, hallelujah. That's why mga kapatid, kung we need to grow. Kailangan po tayong, yung pong sinasabi ni Susan na kamatis na yun, kung di po niya
Sabi niya, nilalagyan daw po niya kung ano-ano may nilagay, nag-grow. Gawin po tayo mabait, tayo rin po mabait, tayo po sa buhay natin, tayo po yung gumagawa upang tayo po ay lumago. Ang lahat po ng mga bagay na pangailangan ay nandyan na po. Ang salita ng Diyos, nandyan na po ang lahat ng mga bagay. Ba't mga kapatid, hallelujah, sabi mo nga po, mas magandang maranasan natin ang tunay na paglago. Unang-unang mga kapatid, hallelujah, imagine our church filled with growing Christians. Ang ERC po ba mga kapatid ay puno ng mga growing Christians? Tayo po ba ay lumalago bilang mga mananampalataya? Kakayaan pa kayo. Mga kapatid, talagang growing Christian, ito mga palit na paganda, challenge, talagang yung po mga bata, nakita natin yung mga first time na nagagamit, nakita po natin that they're growing. But mga palit, kagaya ng sinabi ko, we are growing not only in going to church every Sunday. Gawin po mga kapatid, hindi po talaga yung pong katibayan o ano po na tayo po talaga lumalago sa pamagitan po ng paggamit na pag tayo sa harapan lamang. Makikita mga kapatid, tayo po lumalago, hallelujah, kung tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sabi, manatili daw po tayo sa Kanya. Sabi po doon sa ating text, yamang tinanggap niyo si Kristo, mamuhay kayo ng naayon sa Kanyang kalooban. Tayo daw po ay manatili sa Kanya. Dahil mga kapatid, hallelujah, kailangan po natin makita na talaga po tayo kung makita po natin na talagang sa iglesia, sa loob po ng church, ay makikita mo mga kapatid, hallelujah, yung pong grupo po ng mga Christians na wala pong mga bitterness, hindi po nagkakaroon ng pagkagalit-galit. Saka yung nakakita ng church na tumatagal o nagkakaroon po ng bitterness sa loob ng iglesia. Paano po masabing ang isang tayo lumalago kung ang nakikita po sa loob ng iglesia ay mayroon pong pagkakagalit-galit, pagkakainggitan o ano man po. Mga kapatid, we Christians ay tayo po'y lumalago ang nakikita po natin mga kapatid, hallelujah, ay sa loob ng iglesia ay hindi po nagkakaroon ng yun nga pong bitterness at saka yung pagkagalit-galit ng mga kapatid. Isang way na tayo po'y lumalago kung nararamdaman po natin, hallelujah, na sa loob ng iglesia ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, ay nagkakaroon po ng pagkikare sa bawat isa. Amen. Sabi nga po yung testimony ng ating kapatid na ito po yung ano po ng iglesia na dapat po, sabi nga po, one body, na kung ano po yung nararamdaman ng isa, ay nararamdaman po natin. Kung nasasaktan po yung isa, nasasaktan po tayo yung lahat. Kaya nga po sabi nga po, makiramay po tayo. If somebody is hard, sabi nga po tayo po yung So napakalaking bagay po na. So makikita po yung paglago po natin, paglago ng ating panampalataya, kung nakikita po natin mga kapatid, hallelujah, sa loob ng iglesia, ay talagang nararamdaman po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kahinaan, amen. Maging ako po na nakatayo sa harapan, ay mayroon po akong kahinaan. Ba't mga kapatid, hallelujah, sinasabi nga po dapat po tayong magpalalahanan o dapat po ating mag-unawaan. Dahil tayo may kahinaan din tayo, we don't need to judge one another. Amen. Kasi po mga kapatid, pag i-judge po natin ang bawat isa, hindi po tayo lalago. Kasi kung nakita mo yung kahinaan ng isa, i-judge mo siya, mas malaki pala yung kahinaan mo. Kasi nakita mo nang may kahinaan, that's why we need to grow. Hallelujah. Kailangan mo natin lumago mga kapatid. And makikita mo natin kung ang isang iglesia lumalago, makikita mga kapatid, hallelujah, yung makikita ng komunidad yung pong pagkakaiba ng mga sinasabing mga anak ng Diyos nagsama-sama. Kasi mga kapatid, paano napakahirap na pong ngayon sa mundong ibabaw ngayon sa Christian world, napakahirap na pong kumakay ng mga kaluluwa. Bakit po mga kapatid? Paano po makakakay ng mga kaluluwa, hallelujah, ang mga mananampalataya kung ang nakikita nila sa loob ng iglesia ay mayroon pong pagkakati-hati.
Meron pong pag-aaway-away. Sila mismo sa loob ng iglesia ay hindi nagkakaunawaan. That's why mga kapatid, hallelujah, we need to grow. Grow in faith. Hallelujah. Talagang, ako rin po ay nagkapasalamat sa Panginoon dahil nga po even though sa ngayon po ay talagang na wala na po yung ating kaliman ng palaya. But, ako po ay nagpasalamat sa Panginoon dahil talagang ipinakita po, God, ipinakita ng Panginoon na talagang parang yung pananampalataya natin that we need to grow. Pag napalagaan pa natin ang gusto natin pananampalataya, para po yung mga palaya na talagang humunga po ng maangang. At kung sila po yung namumunga, hindi lamang ikaw nagtayo ang nabibless. Kahit Sister Eva ay na-bless. I was the Lord ako din. So mga kapatid, hallelujah lang po natin. That, kung tayo po yung lumalago mga kapatid sa ating pananampalataya, kung ating lumalago mga kapatid, hindi lamang tayo po yung nabibless, maging ang mga ibang tao mga kapatid ay nabibless. At kung nakita mga kapatid ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, napakadali mga kapatid, hallelujah, tayo po yung mag-akay ng mga kaluluwa papalapit sa Diyos. Dahil mayroon po nakikitang kaibahan sa buhay natin. But kung wala pong nakikitang kaibahan, paano natin sila maakay? Sabihin po nila, ayusin mo muna ang iyong buhay. Bago ka. So mga kapatid, hallelujah, kailangan po nating ipakita mga kapatid that God, ng Diyos at pinaglilingkuran is the God of miracles. Na yung dating Hector na kung ano man po yung kanyang buhay na bago. Na kung isipin po natin kung tayo noon ay kung ano po yung ating buhay noon, but because sa pag-iipag-is natin sa ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay nabago. Hindi lamang nabago dahil po sa mga bagay-bagay po mga kapatid, kailangan po nating i-maintain na tayo po yung nag-grow. Hallelujah. Mga kapatid, napakahirap na sinasabi po natin na for how many years na tayo po naging mananampalataya ay wala pa rin pong pagbabago. Mga kapatid, hallelujah. Nakakita na po kayo ng sinasabing papaya na sabi ng lalaki. Na puro bulaklak lang, pero hindi namumunga. Mayroon pong ganoon. Kung ang ating pananampalataya mga kapatid, hallelujah, ay ganoon lamang parang na hindi po lumalago, hindi po nagmumunga. Mga kapatid, napakahirap. Kaya nga po may plan ng Panginoon sa ating paglagaw. Hindi lamang tayo mabay tinawag upang manampalataya, hindi tayo tinawag upang lamang mapaibat. Kailangan po natin makita yung pong paglago sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya nga po sa mga kapatid, hallelujah, matinanggap natin ng ating Panginoon, sabi nga po, kailangan tayong lumakad na kasama siya. Kailangan lumakad na kasama siya. Hallelujah, kung tayo po yung nagkakaroon ng problema, dumaranas tayo ng mga pagsubok, kailangan natin bumalik, hallelujah, doon sa pinanggalingan ulit natin. Kung saan natin tinanggap ang ating Panginoon Jesus bilang Diyos na kapagligtas. Pero pagkaya mo si Haring David, hallelujah, siya po nagkasala, siya po nakagawa ng malaking pagkakasala. Pero kapatid, napakahirap na po na ano po yung ginawa niya, bumalik po siya ang sabi po niya kaya sa Panginoon, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Nung tinanggap kita, kung gaano yung kasighi ng aking panampalataya, nung tinanggap kita, nung natutunan kitang mahalin, restore unto me. Kaya ganun mga kapatid, hallelujah, sa mga bagay-bagay, sabi nga po nung ating kapatid kanina, na ang pananampalataya is not the bed of roses. Sino po yung nagsabi nung kanina? Yung ating okay. Kapag pala siya, habang nagkakaroon ng maraming bagay na the bed of roses, hindi po basta-basta, marami pong mga pagsubok, marami pong problema. At habang lumalago ating pananampalataya, bumibigat ang mga pagsubok. Yun po yung sinasabi na parang hindi daw parang hindi tama. Na bakit kailan lumalago ka sa pananampalataya, habang lumalaki ang iyong pananampalataya, bakit doon ka nakaranas mo yung bigat na pagsubok? Kasi po, maliwanag ako yung sinasabi ng Biblia na hindi tayo susubukin ng higit sa ating mga kayanan. Ganun po ang Diyos.
Dahil talagang mga kapatid, alam niya kung hanggang saan yung kaya mo. Ayaw ka niyang subukin, hallelujah, na upang ikaw ay pataubin o parang ikaw ay pamagsakin. Sinusubok ka lamang niya para ma-taste ko hanggang saan yung pananampalataya. Ba't maniwala mga kapatid, hallelujah, na meron po tayong assurance of victory. That God has not given us, hallelujah, hindi natin binibigyan mga kapatid ng may bigat na pagsubok. Kundi mga pagsubok natin naranasan ay pagsubok na naranasan na rin po ng iba. At pag dumating daw po yung mga pagsubok na yung bibigyan tayo ng lakas upang pagtagumpayan natin ng lahat ng mga bagay. Amen! So mga kapatid, napakasarap po na sabi nga po, yung Esther Bing kanina, dahil yung prayer, we need to prepare na tayo po sa Christians. Ito po yung sign na tayo po lumalagaw. Kailangan po natin lagi pong handa na tayo po matukahan sa panalangin po sa public prayer. Dahil po mga kapatid, pag nalaman po nila ikaw ay mananampalataya, yung sabi nilang ikaw ay born again, pag mayroon pong handaan, mayroon pong mga wala po silang ibang tutukahan kundi tayo pong mga na para manalangin. Yun nga ang istorya ni Stamping na nung pang ang tagal ng mananampalataya. Nung nagkaroon daw po ng birthday, tinukahan manalangin, hindi to na Stamping, hindi na Stamping. Tinukahan manalangin, sarap pa naman ng mga pangulam daw, mga hipong malaki na mga nung tinukahan manalangin, yung mga 2 minuto, hindi ko nakapag-umpisa. Ang sa maya-maya, umiyak na lang. Yung pala, hindi siya handang manalangin. Yun po yung napakahirap. Paano po makikita that we are growing? Kung sa mamagitan lamang ng ating mga panalangin, simpleng mga panalangin, mga kapatid, hindi natin magawa. I'm so blessed. Yung kay Carlo, even though short prayer, but hallelujah, parang may panalangin galing po sa ating mga puso. Ito po yung pinapakinggan ng Panginoon. Paalala ko po nung nasa Marconi po kami, meron pong isang kabataan na nanalangin. Dahil po hindi niya alam kung paano tapusin yung kanyang panalangin. Pero nanalangin siya. Ang sabi niya, Lord, hanggang dito na lang muna. Lord, ito na lang muna. Hindi niya alam kung paano tapos. But still, alam po natin na ang Diyos, siya po yung Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Alam po ng Diyos kung ito pinangyayari sa ating mga puso. Sabi nga po mga kapatid, mayroon tayong mga words na hindi ma-utter. But the Holy Spirit, siya po yung nagpaparating sa Diyos kung ano po talaga yung ating mga panalangin. So, purihin mo ang Diyos, hallelujah, we need to grow. Hallelujah. Dahil mga kapatid, sabi nga po, let faith soar and the best will begin to come. Hayaan po natin na ating mga pananampalataya ay siya po yung mamayagpag. At alam po natin mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. The best will yet to come. Amen. Talagang, yun po ganun po dakilang Diyos sa ating mga buhay. Even though, marami ka na pong naranasan, marami na pong blessing dumating sa iba, but still, hallelujah, if you try, mga kapatid, kung gagawin mo na ikaw ay lumago pa ng lumago, na kung magagawa mo ano po yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, maaari, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay hindi pa po tapos sa ating mga buhay. Siya po ay lagi pa pong may gagawin para sa atin. He will bless you, hallelujah, exceedingly. Yung po mga bagay na hindi po natin inaasahan. Okay, so purihin po ang Panginoon, hallelujah. Then, sabi nga po dito, ipinapakita po sa ating context, ipinapakita po ni Apostol Pablo, hallelujah. Ipinapakita niya pong yung paglago in 3 directions. Kung babalikan po natin mga kapatid ang ating pong text sa hallelujah, in Colossians chapter 2, kung babalikan po natin, yung pong sinabi na yamang nakipag-isa kayo, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo ng paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalit sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos.
Mga kapatid, ito po sinasabing tatlo, hallelujah, tatlong directions ng ating paglago. Dito po sa ating text natin pong pinasa, titignan natin mga kapatid, una, ano pong sinabi dito, hallelujah, kailangan pong we need to grow through walking like Christ. Tayo daw po ay, sabi po dun sa verse 6 natin pong binasa, kailangan tayong lumakad. Kagaya po ng ginawa po ni Kristo. We need, hallelujah, si Kristo po mga kapatid, siya po yung perfect example po sa buhay po natin bilang mananampalataya. Wala po tayong dapat, marami pong mga prophets, disciples na tinawag po ng Diyos, halin dapat po ang tularan na mga ginawa po natin mga halimbawa. But mga kapatid, we Christians, hallelujah, okay, we need to walk like Christ did. Mga kapatid, si Kristo ang siyang magandang halimbawa na dapat po nating tularan. Walking like Jesus will draw others to Him. Mga kapatid, ano nga po ba yung halimbawang dapat nating tularan sa Panginoon? Sa ating pong paglakad sa araw-araw, sa ating pong pananampalataya, na linggo-linggo sa simbahan po tayo, na nakapakinig ng salita ng Diyos. Ano po yung halimbawa na dapat nating tularan na ginawa po ni Kristo sa kanya, ipinakita po ng Diyos sa ating sa Kanya nung siya po ay nandito sa lupa. Ano po nga po ba mga kapatid, yung pong halimbawa? Kaya sabi nga po mga kapatid, to grow, hallelujah, we need to follow, hallelujah, the examples of Jesus Christ. Mga kapatid, ang ating Panginoon, una sa lahat, hallelujah, siya po ay mapagmahal. Even though mga kapatid, even though alam po natin na siya po ay inaalimuran ng mga tao, but still, hallelujah, the love of God ay hindi po nawawala. Dahil mga kapatid, alam po natin na ang ating Panginoon, siya po yung Diyos na nagpapakumbaba. Siya po yung, na anuman po yung nangyayari, even though siya po ay Diyos, lubad niya kanyang pagka-Diyos upang makisalamuhan po sa atin. Tayo po mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga kapatid, kailangan pong tularan natin yung po halimbawa ang binigay ng Diyos. Yung ipinakita ng Diyos, hallelujah. Hindi po tayo lalago mga kapatid kung hindi natin nagagawa yung mga bagay na ipinakita ng Diyos sa ating mga buhay. Lumakad tayo, sabi nga pong magmahalan, kapatid. Marami pong mga bagay na ang ating Panginoong Hesus, sabi nga po, even though siya po inalimura, siya po hindi niya man lang ibinuka ang kanyang bibig upang pagbantahan ng mga tao na umusig sa kanya. Mga kapatid, last Sunday, last Sunday, sabi mo nga po yung ibigin natin ang ating mga kaaway. Mga kapatid, mensahe, but mga kapatid, kung ating titignan, ito po mga kapatid yung way, hallelujah, na tayo po ay lumago. Yung sinasabi natin mga kapatid, hallelujah, na iniisip ko nung inaano ko, sabi ko, how can we love our enemies? Kung hindi natin namamahal yung ating mga sinasabi mga neighbors. Kung natin sabi nga po, paano natin maiibig sinasabi natin maiibig ang Diyos? Sinasabi natin mahal natin, kung natin maiibig yung pong mga nakasalab natin sa araw-araw. Na ang Diyos ay hindi natin nakakita na yung mga nakakasama natin sa araw-araw, hindi natin maiibig. So mga kapatid, lahat ng mga bagay ay dapat po natin makita na tayo po ay nag-grow, hallelujah. So, sinabi ng mga kapatid sa ating text, we need to grow, growing through being rooted in Christ. So tayo po mga kapatid, hallelujah, ay ano ba sinabi sa Tagalog doon, na tayo po ay kailangan pong mag-ugat para kay Kristo. Mga kapatid, yung po ating pananampalataya, sabi nga po, meron akong illustration na nakita na kailangan matibay po yung ating ugat. Dumating man po yung mga malaking pagsubok, kung tayo po ay maano po yung ating mga ugat, hallelujah, ay hindi po tayo basta-basta matutumba. Hindi po tayo basta-basta makakangay, ano man po yung mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Rooted in Christ, hallelujah. That's why, mga kapatid, kailangan pong we need to increase our daily, hallelujah, we need to increase our daily knowledge of Him. Tayo po lumalago mga kapatid, tayo lalago at lalago lamang sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
Sabi nga po mga upang lalo pa natin pakilala ang Diyos. Kasi po marami pong mga mananampalataya na okay, tinanggap po nila ang Diyos, si Kristo bilang Diyos para pagligtas. Hanggang doon na lamang. Mga kapatid, hallelujah, sa ating pong mga buhay, we need to increase our knowledge, hallelujah, tungkol po sa Diyos. Tungkol po kay Kristo, hallelujah, upang malaman natin kung sino siya, upang malaman natin kung ano po yung pwedeng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Na habang tayo nabubuhay, ang expect po natin mga kapatid, hallelujah, the ultimate prize na tatanggapin is yung tayo po, pag tayo namatay, pa tayo pupunta sa langit na bayan. Ba't mga kapatid, ang pinakamahalaga na dapat natin makita is habang tayo nandito pa sa lupa, habang tayo nabubuhay. What is the meaning of faith? Ano po yung ibig sabihin ng pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Diyos na pagligtas? Kailangan tayo mga mag-ugat sa Kanya, hallelujah, at mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban, maramdaman natin kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, the blessings that God prepared for us. Paano natin mga sabi mabuti ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang expect lang natin, okay, tinanggap po si Kristo bilang Diyos kapag sa aking buhay, I know that I have the assurance of salvation. Na kung may mamatay, ako'y pupunta sa langit na bayan. But mga kapatid, kumusta ang ating mga buhay habang tayo namumuhay, habang tayo lumalakad sa ating pang-araw-araw pamumuhay? Natatanggap po ba natin yung blessing ng Diyos? Pinagdaan na para sa atin. Hallelujah. Kailangan po tayo mga kapatid na tayo po being Christians, hallelujah. Kailangan po natin, we need to choose to follow the examples of Jesus Christ. Kung po mahalimbawang ginawa niya mga kapatid, talagang dito tayo lumalago at lumalago. Okay, so purihin po Diyos, hallelujah. Then, growing daily, being established in the faith. Sa pananampalataya at pananampalataya mga kapatid. Huwag natin isipin mga kapatid, hallelujah, na yung pong mga bagay na yung pong ating sariling nating ano ba yung ibig sabihin? Basta mapay tayong mamuhay, lumakad ng ayon sa ating pananampalataya. Pananampalataya kung paano po yung pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Diyos ang tagapagligtas. Hallelujah. Kung ano po yung mga ginawa niyang mga halimbawa sa ating pong mga buhay. Hallelujah. That's why mga kapatid, yung pong knowledge na minsan kasi hindi natin naunawaan sa salita ng Diyos. Ba't maniwalag mga kapatid, hallelujah, James 1:5, ano po sabi doon? If you lack knowledge, ask God. Siya po yung nagbibigay at hindi po siya hindi po siya nanunumbat. Mga kapatid, hallelujah, hindi naman po sinabing na hingi ka ng knowledge sa Panginoon, hindi po kagaya ng during the creation na sinabi na let there be light, karoon po ng liwanag. Dito mga kapatid, if we ask God the knowledge, mga kapatid, mayroon tayong part na dapat gawin. Hallelujah. That's why, dahil mga kapatid, sabi nga po, dito po, sa last part, demonstrating growth through thanksgiving. Mga kapatid, nagpapakita po na tayo po yung lumalago kung nakikita po tayo, matututo po tayo magpasalamat. Magpasalamat po sa maliliit na bagay, sa mga bagay-bagay na natanggap po natin. Tayo po nagpapasalamat dahil marinig po natin yung pong team ng Alliance, sila po ay nag-reverse tayo. Ano po yung kanilang team noon? Nakalimutin natin. Tukol po sa yung magpapasalamat. Okay. So, mga kapatid, kung tayo pinakapagpasalamat sa Panginoon sa maliit na bagay o ng mga bagay na mati sa ating mga buhay, ang ibig lamang sabihin mga kapatid, that we are acknowledging that lahat po na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Amen. Sabi nga po ng ating kapatid na nag-opening prayer kanina, Lord, salamat sa hangin. Salamat po Diyos sa panibawang araw. Yung pong lahat po natin tinatanggap, matuto tayong magpasalamat. Alam po natin na lahat na mayroon tayo, ito po ay galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kung babasahin po natin mga kapatid, kung titignan po natin, ang aklat po ng Colossians, napakarami po mga bagay na verses na sinabi na kailangan magpasalamat. Kung aabanti po tayo mga kapatid sa chapter 3 ng Colossians,
Kung babasahin ko lang mga kapatid, verse 15, tatlong verse magkakasunod mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya dito mga kapatid, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayong lahat. Hindi pa natapos daw, in verse 16, ang sabi po niya mga kapatid, ang mga salita ni Kristo ay tanin ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo, magturuan ng buong kaalaman, umawit kayong ng salmo at mga himno at awitin espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Then in verse 17, hallelujah, ganito pa rin po, at anuman ang inyong gagawin, anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, napakahalaga sa buhay po natin na nakikita po bilang mananampalataya na tayo po ay lumalago kung tayo po ay natututong magpasalamat sa mga bagay-bagay. Yung iba nga, sweldo pa lang, sumweldo ka ng 1,000 eh. Pagkataga pa sweldo, kulang. Naku, ano pa naman tayo gagawin ba kulang? Mga kapatid, bago tayo magreklamo, pag tumanggap po tayo kapatid ng blessing, thank you Lord. Ang mga kapatid, kung ano po yung dumating sa atin, alam ng Diyos. Yun po yung ibinibigay sa atin, hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Matutulangan tayo magpasalamat at iyak na alis po natin na yung meron po tayo, hallelujah, kaloob ng Diyos. Hallelujah. Kadalasan nga, alam natin, hindi pa dumarating yung dumarating pa lamang yung pisa lang natin na meron tayong papaya. Kasi mga kapatid, hallelujah, napakasarap po na matuto po tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya nga po sabi ko doon sa ating verse 7, hallelujah, na kailangan daw po tayo, sabi po niya, hallelujah, ituro at laging magpasalamat, manatili kayo sa Kanya, isalig sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos. Laging magpasalamat sa Diyos. Yung po sabi niya sa verse 7, no, na manatili kayo sa Kanya, at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Ewan ko kung naalala pa ni Esther Mine yung kanyang favorite verse, sabi ko sa John chapter 15 verse 7. That if you remain in me, sabi niya, manatili kayo sa akin at sa aking salita. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you. Matuto lamang tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Talagang ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang even though sabi ko nga po, nung tinawag ako ng Panginoon, I know, sabi ko, the only purpose na, sabi ko nga po, Lord, hindi ako makapagturo about theology, hindi ako makapagturo about kung ano ng mga seminars, but Lord, hallelujah, the only thing that I can promise that to guide people to live a good Christian life. Mga kapatid, to guide a good Christian life is not, hindi po magitan po ng mga pagtuturo ng mga bagay-bagay ng mga yung pumalalalim ng mga doktrina ng Biblia. But mga kapatid, hallelujah, the best example mga kapatid na may turuan to follow the examples of Christ. Yung po mga basic na dapat po natin gawin, hallelujah, in order to glorify God. Nung mamuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. What is the use, mga kapatid? Hindi ko lang sinasabi na I'm justifying my situation. But what is the use, mga kapatid, in knowing yung pumalalalim ng mga katuruan na sabihin po natin kung ano-ano pong mga bagay-bagay, but sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi po makita si Kristo sa ating buhay. That's why, mga kapatid, we need to grow. Hallelujah. Kailangan po tayong hallelujah. Mga kapatid, kailangan sa buhay po natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, we need to demonstrate faith, not fear. Kailangan po mabalik sa ating pang-araw na pumuhay, makita po, we need to demonstrate faith. Hindi po yung
pagkatakot. Gagaya ko namin Mr. Bay, kung may siya, pag tinukaan kang manalangin, kailangan yung faith. Sabi po ng Panginoon, hindi niya tayo iwanan pabayaan. Hindi niya tayo iligay sa kahihiyan. Tumayo ka doon, Lord, hallelujah. Ang kapangyarihan ng Panginoon, yun po yung ating maranasan. We need to prepare, we need to talagang maghanda lang tayo, hallelujah. That's why mga kapatid, hallelujah, we need to demonstrate faith, not fear. Dahil sabi nga po, ang kulang daw po, ang kakaroon po ng espiritu ng pagkatakot, ibig sabihin kulang ka sa pag-ibig. That's why mga kapatid, hallelujah, we have to glorify grace. Kailangan pong patuloy natin papurihan ng ating Panginoon because winaw ng Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na hindi nagkukulang. Ito po yung mga kapatid, yung way na tayo po ay lumalago. Na sa lahat po ng situation and every circumstances ay napapasalamatan natin ng ating Panginoon. For we know that all things work together for good. For those who love God, who have been called according to His purpose. Hallelujah. Kailangan natin i-glorify ang ating Panginoon sa mga situation. We should be always triumphant. We Christians, hallelujah. Kailangan pong ang nasa isipin natin that we are more than conquerors. Na sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, tayo po ay mapagtagumpay. Amen. Talagang, dahil sabi nga po mga kapatid, sabi nga po in Romans chapter 8, verse 37, that we are more than conquerors in Him. Hallelujah. Then mga kapatid, not only that we are, na makita po natin that we are always triumphant, but mga kapatid, Christians nag-grow, hallelujah, we should be the most positive people on earth. Na tayo mga kapatid, hallelujah, bilang mga anak ng Diyos na tinawag, mga kapatid, nakikita mo tayo po lumalago. Mga kapatid, kung tayo po ay namumuhay na, ano ba yung tawag sa namumuhay ng positibo? Mayroong word na ano doon eh. Okay, dapat tayo po mag-positibo lahat lagi. Alam bakit po kailangan mga kapatid, dumaranas tayo mga pagsubok, dumaranas tayo ng mga problema sa buhay, but still, ang sabi nga po, we, Christians, kailangan po tayo po yung dapat maging makitaan ng positibong pananaw sa buhay. Dahil alam po natin mga kapatid, hallelujah, na si Kristo, kung titignan po natin mga kapatid, in Romans, yun nga po sinabi ko na all things work together for good. Ano man yung nangyari sa ating mga buhay, alam po natin mga kapatid na hinayaan na ng Diyos na mangyari sa ikabubuti natin. At mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, maging positibo tayo mga kapatid. Alam po natin na ang lahat ng mga bagay, through Christ ay pwede natin makayating gawin. Wala pong mahirap. Sabi nga po, that we can do all things through Him who give us strength. Hallelujah. Then, mga kapatid, alam natin, in John chapter 16, verse 33, sinasabi ko mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, hallelujah, upang hindi kayo magulong-kalumihana. Kayo magkakaroon ng, ano ba yung mga Tagalog na yun? But, sabi niya, magalang kayo, sabi dahil napagtagumpayan ko na ang lahat. That's why mga kapatid, hallelujah, ang lahat ng mga bagay ay napagtagumpayan na po ng Diyos. Alam po natin mga kapatid, ano man yung nangyari sa ating mga buhay, if we have faith in God, mga kapatid, we are more than conqueror. We are, mga kapatid, tayo po ay mapagtagumpay. Dumaranas man tayo ng mga bagay-bagay, mga kapatid, mga pagsubok sa buhay, but alam po natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na hindi nang iiwan. Mga kapatid, hallelujah, we need only to grow. Ulitin ko mga kapatid, hallelujah, puntahan po natin yung ating verse. Hallelujah, ano nga po na, sabi ko nga po, in Colossians, balik po tayo sa Colossians chapter 2. Kung papasahin natin, unawain natin mabuti mga kapatid. Hallelujah. Sabi po niya, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo ng parang karapat-dapat sa Kanya. Okay. In verse 7, manatili kayo sa Kanya, isalit sa Kanya yung buhay, magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos.
Then, in verse 8, mga kapatid, hallelujah, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni naman sa pamagitan ng walang kabuluhang at magdarayang aral na hindi narasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa matuntunin ng sanlibutan. Marami po mga bagay na warning. Itutuloy pa po natin ito, hallelujah. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Pero naman po akong gustong sa inyo. Ano rito? At dahil sa inyong pakipagis sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Isipin po natin mga kapatid yung sinasabi po ng Biblia tungkol po sa Diyos na pinagbilingkuran. So mga kapatid, mayroon naman akong inalap na verse dito sa ano. Kaya dito mga kapatid, sabi niya sa verse 20, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nag-aalit sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga lituntuning tulad na huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag idilin niyo. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng mga tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila mga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, which ito hindi nakapagtigil sa pagmamalabis ng laman. Mga kapatid, inano ko lamang ito mga kapatid dahil we need to know the things na dapat po nating lakaran. Na dapat po nating i-ano sa buhay po natin. Mga kapatid, tayo po, we are living by grace. Mga kapatid, we are living by grace and in faith. Kaya mga kapatid, hallelujah, hindi po sapat na tayo po ay tinanggap natin ni Kristo bilang Diyos kapatid. Hindi po sapat mga kapatid tayo nagsama-sama every Sunday. But mga kapatid, we need to demonstrate that we Christians, we are growing Christians, na sa bawat araw-araw we need to increase our knowledge in knowing Christ. Kung ano po yung magagawa niya at kung ano po yung pwede niya magawa para sa atin. Kapatid, hallelujah, hanggang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ay hindi magpapatapos sa atin. Mayroon siyang gagawin sa atin, kapatid, ang kailangan lamang ipakita natin na tayo mga manampalataya, na tayo po ay lumalago at lumalago sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid, hallelujah. Paghani ka kayo mga maybe. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy mga kapatid sa ating mga buhay, napakasarap po. Naramdaman po natin, hallelujah, tayo po natin ng pamakalan. Tayo po nagkakaroon ng malasakit sa bawat isa.